Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang, at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. 2 buwan na lamang ang natitira bago opisyal na magdeklara ng digmaan ng imperyo laban sa dakilang libingan. Ayon sa mga pagtataya ng simulation system, para kay Lin ay higit pa sa sapat ang 2 buwan. Direktang nilapitan ni Lin ang mga Snow Spirit at ginawa ang kanyang alok. Igagarantiya niya ang kanilang kaligtasan kapalit ng lahat ng Snow Spirit Stones na kanilang nalilikha. Agad pumayag ang mga Snow Spirit nang walang pag-aalinlangan. Matapos iyon, ang natitira na lamang ay hintayin na may produkto ang mga bato upang makapaghanda ng isang mapagpasyang puwersa para sa huling yugto. Personal na pinamunuan ni Lin ang 1,000 goblin patungo sa mga bundok na nababalutan ng nyebe para sa espesyal na pagsasanay sa tuloy-tuloy na labanan, sa pamamagitan ng pag-ubos ng napakalalaking dami ng Snow Spirit Stones na nilikha ng mga espiritu. Naghasik ng lagim ang mga goblin sa buong rehiyon na parang isang likas na kalamidad. Bawat halimaw na kanilang makasalubong ay nilamon. Naging sustansya na nagkaloob sa mga goblin ng hindi mabilang na bagong kakayahan. Lumampas sa inaasahan ang kinalabasan, bawat goblin ay umabot sa level 70 at nag-evolve bilang mga leader tier unit. Ang ilan pa ay nag-mutate bilang mga bihirang variant gaya ng giant goblins, goblin mages, at demonic goblins. Pinakamapamangha sa lahat ang paglitaw ng isang overlord class mutant goblin na may hawak na banal na espada, na may kabuuang lakas pandigma na 5,500. Gayunpaman, nananatiling mas mababa pa rin ang hangganan ng paglago ng mga goblin kumpara sa mga tunay na pinagpala na lahi. Kahit gaano karaming Goblin King ang malikha, hindi nila matatalo ang isang nilalang na may tunay na likas na lakas. Yun mismo ang dahilan kung bakit naglaan sila ng napakalaking pagsisikap sa pag-iipon ng mga magical artifact. Habang nauubos ang oras, inutusan ni Lin si Alice na personal na pangasiwaan ng pagsasanay sa labanan at humiling ng ganap na kahigpitan. Bagamat nakapagsanay na ang mga goblin noon, mababa pa ang kanilang katalinuhan sa panahong yun at malamang ay nawala na ang karamihan sa kaalamang yun. Ngayon, bilang mga leader tier na nilalang na may halos ganap na katalinuhan, mas naging episyente ang pagsasanay, hindi na rin pantay-pantay ang pamamahagi ng mga resources para sa pag-level up. Hindi magtatagal, lilito pa ang ilang overlord tier units. Tumango si Alice nang walang pag-aalinlangan at sinabi na para sa huling banal na digmaan, handa siyang ibigay ang lahat. Agad nagsimula ang pagsasanay. Sunod-sunod ang pagsiklab ng mga labanan, sa ilalim ng kanyang pamumuno at may kagamitang mga magical artifact, unti-unting nagbago ang mga goblin at naging perpektong mga makinang pamatay. Pagkaraan ng 10 araw, kumpleto na ang mga paghahanda, bago lisanin ang mga bundok, itinaas ni Lin ang ranggo ng isang mutant overlord tier goblin upang magsilbing tagapangasiwa ng rehiyon at pinangalanan itong Gabu Sword. Halos 2 metro ang tangkad nito, napakatatag ng pangangatawan, at sa mga kamay nito ay isang world tier weapon na kilala bilang Demon Sealing Sword, na may kakayahang sumipsip ng papasok na mahikang enerhiya at ibalik ito sa umaatake. Nagbigay si Lin ng mahigpit na utos, mananatili roon si Gabu Sword at hindi kikilos ni isang hakbang nang walang pahintulot. Paulit-ulit na yumuko si Gabu Sword, naghayag ng ganap na katapatan at kahandaang ialay ang buhay kung kinakailangan. Tanging matapos nito umalis si Lin kasama si Alice at bumalik sa tribo. Naging masidhing apurahan ang sitwasyon, maaaring magdeklara ng digmaan ng Mindom Empire anumang sandali. Pagbalik ni Lin at makita ang napakaraming goblin, kahit siya ay pansamantalang napatigil sa gulat, sa loob lamang ng 2 buwan, higit pa sa doble ang kanilang populasyon. Humiling siya ng mas maraming goblin, ngunit hindi sa ganitong kalaking bilang sa kasalukuyan. Binubuo ang tribo ng 80,000 maliliit na goblin, 30,000 malalaking goblin, 8,000 hero race goblin, at 100 leader tier goblin. Ang tanging pagsusuplay ng pagkain ay nangangailangan ng 10,000 halimaw araw-araw. Paglitaw pa lamang ni Lin, agad nagsidagsa ang mga kababaihan ng tribo upang salubungin siya. Ipinaliwanag ng isa sa mga pinuno na, ayon sa nauna niyang utos, ibinuhos ang napakalalaking yaman sa pagpaparami. Napaatras ang dila ni Lin sa pagkakaunawa, yun pala ang dahilan kung bakit halos walang mababang antas na halimaw sa kanyang dinaanang daan pauwi. Halos maubos na ng dakilang libingan ang lahat ng kanilang reserba. Pagkatapos nito, nagtanong si Lin tungkol kay Gob Ian, ngunit nalaman niyang mahigit 1 buwan na itong nawawala. Sa karaniwang kalagayan, si Gob Ian sana ang unang sasalubong sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin, ngunit nagpasya siyang wala ng oras para hanapin pa ito at ituon na lamang ang pansin sa mas mahalagang bagay. Tinanong ni Lin ang tungkol sa produksyon ng mga armas.
Napakahalaga ng mga sandata, lalo na para sa mga low-tier goblin. Kahit marurupok ang bawat isa, dahil sa napakarami nila, sapat na ang kahit isang saksak mula sa bawat goblin upang lipunin ang isang hukbo. Iniulat ng Goblin Slayer ang kanilang inventaryo, 50,000 maiikling espada, 20,000 set ng bakal na baluti, 20,000 mahabang espada, at humigit kumulang 5,000 karagdagang armas, karamihan ay mga kalasag, sibat, at lansang sandata. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na nila kayang lubusang masandatahan ang lahat. Ipinahayag ni Lin ang kanyang pagsang-ayon, higit pa sa sapat ang kanilang nagawa. Sa sandaling yun, isang itim na anino ang biglang sumugod papasok, wasak at balisa, puno ng sugat at takot. Si Go Tine yun, ipinahayag niya na biglang nagbago ng husto ang sitwasyon at hindi na posible ang tagumpay. Ang Mindom Empire ay nagmabilisa ng 100,000 sundalo, lahat ay nakasuot ng mabibigat na baluti. Mabigat ang bagsak ng balitang yun, ang mga sundalong ganap na nakabaluti ay parang naglalakad na mga kuta, mabagal ngunit halos imposibleng mapasok, at kayang durugin ang kalaban sa pamamagitan lamang ng tibay at pagtitiis. Ang pagsasandata ng ganitong kalaking hukbo ay tiyak na nag-ubos sa kayamanan ng imperyo. Agad na naunawaan ni Lin, sa bawat naunang simulation, siya ay namamatay, malamang ito na ang all-in na sugal ng imperyo. Dagdag pa ni Alice, sa mabigat na tinig, na kumikilos na rin ang simbahan, halos 5,000 tauhan na ang nagtipon, kabilang ang 500 mabibigat na nakabaluting Holy Crusaders na may hawak na malalaking espada. Ang natitirang mga pari ay hindi rin mahihina. Iminungkahi ng Goblin Slayer ang pansamantalang pag-atres upang supulan muna ang isang super overlord na tribo, ngunit agad itong tinanggihan ni Lin. Sa ganitong kalaking bilang ng kalaban, wala nang matatakbuhan sa buong kontinente. Ang mga goblin ay isinilang na may kasalanan. Sa mundong ito, ang kanilang mababang katayuan ay nangangahulugang kinamumuhian sila ng lahat. Ang tanging halaga na nakikita sa kanila ay bilang mga handog para sa mas malalakas na lahi, kahit ang mga Goblin King ay kalaunan hinahabol at nililipol. Bamigat ang katahimikan sa lahat, kabilang na ang tahimik na Elf Queen, ngunit nanatiling matatag si Lin. Kung lalaban sila hanggang wakas. Kung hindi, walang magbabago kailanman. Tanging sa pamamagitan ng sapilitang ganap na digmaan mahihila ang dakilang libingan sa labanan, magdudulot ng kapwa pagkawasak, at magbibigay sa tribo ng mga goblin ng pagkakataong mabuhay. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Lin ang huling utos, agad na ay mabalisa ang lahat ng puwersa, ang pagpapanday ng armas, produksyon ng baluti, at lahat ng natitirang paghahanda ay dapat tapusin kaagad. Sa sandaling yun, 100,000 sundalong nakasuot ng pilak na baluti ang nakatayo sa perpektong formation sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw. Ang kanilang mga baluti ay nagmuni ng nakakasilaw na puting liwanag na tumatagos paitaas sa langit. Worry, isang haligi ng tagumpay na umaangat patungo sa kalangitan. Habang umuusad ang hukbo, ang sabay-sabay nilang mga yabag ay yumanig sa lupa, at ang kanilang mga sigaw ay umalingaw habang sila'y nanunumpang lalaban para sa kinabukasan ng sangkatauhan at lilipulin ang lahat ng halimaw. Sa loob ng lungsod, hindi mabilang na mga sibilyan ang nanood ng tagpong yun ng may pananabik. Sumabog ang mga hiyawan sa lahat ng dako habang tumataas ang moral. Marami ang naniwalang tiyak na ang tagumpay, kumbinsidong ang ganito kalakas na hukbo ay kayang durugin ang sinumang kalabang hamarang sa kanilang daraanan. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang matandang babae ang tahimik na lumuha habang pinagmamasdan ang mga kabalyero na unti-unting naglalaho sa malayo. Kapitan ang pumuno sa kanyang puso, para sa kanya, ang tanawin ay hindi pag-asa kundi isang pangungutya. Ang mga halimaw ay nangangaso upang mabuhay, tulad din ng mga tao na lumalaban sa mga halimaw upang mabuhay. Ang pagkauhaw sa dugo ng mga halimaw ay bunga ng likas na ugali, samantalang ang kalupitan ng tao ay binibigyang katwiran bilang katwiran. Kung tunay mang may Diyos, naisip niya kung sadyang nilayon ba ang walang katapusang siklong ito ng pagpatay. Wala ni isa mang panig ang likas na mali, at gayunman, hindi maiiwasan ang digmaan. Sa huli, nanatiling walang sagot ang tanong kung sino nga ba ang tunay na may kasalanan. Malayo sa lungsod, sa loob ng tribo ng mga goblin ni Lin, puspusan ang mga paghahanda para sa digmaan. Alinsunod sa utos ni Lin, ang buong tribo ay agad na kumilos ng walang pag-aalinlangan. Malalaking lehiyon ng goblin ang sumugod sa kailaliman ng dakilang libingan, hinuhukay at kinukuha ang bawat bakal at ugat ng mineral na kanilang makita. Ang walang tigil na tunog ng mga martilyong tumatama sa mga anvil ay umalingaw-ngaw araw at gabi, habang ang matinding init ay bumubulwak mula sa nagliliyab na mga pugon. Matapos ang maraming sunod-sunod na araw ng walang pahingang paggawa, sa wakas ay naging malinaw ang mga resulta. Ang bawat low-tier goblin ay nasandatahan ng bakal na baluti, at maging ang mga giant goblin ay ganap na armado, kasama ang natitirang mga halimaw ng dakilang libingan ng Nazar. Umabot na sa ganap na kahandaan sa labanan ang mga puwersa ni Lin.
Sa kabila nito, nanatili ang mabigat na pakiramdam ng pagkabalisa sa puso ni Lin. Hindi nagtagal, isang Goblin Scout ang bumalik mula sa unahan dala ang agarang balita, ang mga puwersa ng imperyo ay nakalapit na sa dakilang libingan at huminto roon, humigit kumulang 30 liang layo. Napaisip ng malalim si Lin, naalala niya na may isang maliit na bukas na kapatagan sa distansyang yun, isang perpektong lugar upang simulan ang malawakang labanan. Malinaw ang conclusion, doon magsisimula ang digmaan. Matapos paalisin ng scout at utusan ang patuloy na pagmamatsyag, umurong si Lin sa isang tahimik na lugar. Doon niya inactivate ang life simulation system. Ang digmaang ganito kalaki ay puno ng hindi mabilang na mga variable, lalo na't may kasangkot na mga individual na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan, isang pagkakamali lamang ay tiyak na kamatayan. Tanging sa pamamagitan ng pagwawasto sa mga magiging kinalabasan gamit ang simulation lamang siya magkakaroon ng kahit kititing na bentahe. Nag-initialize ang sistema. Ang kasalukuyang senaryo ay itinakda bilang dakilang digmaan laban sa imperyo. 300 araw na ang lumipas mula nang mailipat si Lin sa mundong ito, at ngayon ay nakatayo siya sa pinakamalaking turning point ng kanyang buhay. Ipinakita ng simulation ng malinaw ang larangan ng digmaan, pinamunuan ni Lin ang isang hindi pa nagagawang puwersa ng mga goblin, 80,000 low-tier goblin, 30,000 malalaking goblin, 8,000 goblin hero, at 100 goblin chieftain. Ito ay itinuring na pinakamalakas na tribo ng goblin sa kasaysayan. Kasabay nito, inactivate niya ang isang summoning skill, na hamatak ng 20,000 mababang talinong halimaw mula sa dakilang libingan ng Nazar. Gayunpaman, sa pagharap sa hukbo ng imperyo na binubuo ng 100,000 ganap na nakabaluting sundalo, kabilang ang 30,000 heavy cavalry, isang napakalakas na pressure ang dumagan sa kanya. Sumabog ang digmaan sa isang unos ng mga sigaw at banggaan ng bakal. Ang lakas pandigma ng mga ganap na nakabaluting sundalong tao ay higit pa sa inaasahan, mabilis na dumami ang mga nasawi, habang ang mga goblin ay bumabagsak sa nakakatakot na bilis. Umabot ang palitan sa 5 goblin ang namamatay kapalit ng bawat isang sundalong tao. Sa isang kritikal na sandali, lumitaw sa larangan ng digmaan ang Demon King na si Veronica at pinakawalan ng isang napakalakas na kakayahan, na tumawag ng mga itim na kambing upang palakasin ang panig ng mga goblin. Pansamantalang bumaba ang casualty rate, na nagbigay ng bahagyang sinag ng pag-asa. Gayunpaman, nang ilabas ng simbahan ang kanilang buong lakas, muling nagbago ang takbo ng labanan. Agad na naging pangunahing target si Lin ng kapwa imperyo at ng mga pinakamalalakas na puwersa ng simbahan, sa ilalim ng walang tigil na bugso ng mapanirang mga pag-atake, naging imposible ang pagtakas. Sa pagtatangkang iligtas si Lin, napatay sa labanan si Gabo Kwang, si Alice ay malubhang nasugatan at nabihag, si Lin mismo ay hindi nakaligtas sa di nakikitang mga kamay ng kapalaran, nabawasan siya at naging isa na lamang pyesa sa chessboard ng dakilang libingan, na uwi sa isang trahedya ang labanan. Kapwa panig ay nagtamo ng napakalaking pinsala at walang sino man ang makapagsabing nagwagi. Nagtapos ang simulation sa isang mabagsik na pagtataya, sa mundong pinaghaharian ng mga individual na may napakalakas na kapangyarihan, ang paglalantad ng sarili ng tuwiran ay katumbas ng paglakad diretso patungong impyerno. Ang kinalabasan ay binigyan ng iskor na 40 puntos at 40 life points ang iginawad, umusad ang oras ng isang araw pabalik sa realidad. Pinilit ni Lin Thain na pakalmeyan ng sarili, pinipigil ang takot na sumilip sa kanyang mukha. Hindi niya inakalang ganito kadaling dumating ang kamatayan, sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Siya ay nasa level 90 na may kabuuang combat power na 6,800, at gayunman, kahit sa lakas na yun, hindi pa rin siya makaliligtas sa isang malakihang labanan. Tumama sa kanya ang pagkaunawa na parang isang mabigat na dagok. Matapos ang masusing pagninilay, naunawaan ni Lin ang dahilan. Ang tunay na lakas ng mga elit ng simbahan ay imposibleng masukat ng Waisto, batay sa ipinakitang kakayahan ng Demon King na si Veronica at ng iba pa. Ang combat power ng matandang papa ay malamang papalapit na sa 10,000, malayo sa anumang kayang tapatan ni Lin. Malinaw ang landas kung nais niyang mabuhay, kailangan niya ng higit pa sa bilang, kailangan niya ng kapangyarihang kayang makipantay sa mga Diyos mismo. Malinaw na ngayon kay Lin ang sitwasyon. Maliban na lamang kung kaya niyang saktan ang papa gamit ang blood destruction skill at lubhang pahinain nito, halos imposibleng puksain ang ganoong nilalang. Ang tuwirang komprontasyon ay wala sa tanong, isang ambush lamang ang tanging makatuwirang daan. Ang paglalantad ng sarili ng masyadong maaga ay katumbas lamang ng pagpasok sa isang patibong ng kamatayan. Mula sa sandaling yun, kailangan niyang manatiling nakatago at hayaang makapag-summon muna ang Demon King ng mas maraming halimaw. Doon lamang maaaring magbago ang balanse. Sa pagkaunawang yun, lumubog si Lin sa malalim na pagninilay. Mula ngayon, bawat desisyon ay kailangang kalkulado ng may ganap na katumpakan, isang maling hakbang lamang, at diretso siyang mahuhulog sa impyerno.
Sa kaibuturan ng dakilang libingan, isang napakalaking projection screen ang muling nagpakita ng mga eksenang nagaganap kapwa sa kagubatan at sa buong imperyo. Ang mga larawang ito ay nilikha ng isang ipinagbabawal na salamangka, sabay-sabay na isinagawa ng tatlong mangkukulam na walang mata ngunit iisa ang kanilang mata sa pagitan nila. Kilala sila bilang Black Witches, dati silang mga tao na nanumpa ng katapatan sa simbahan, ngunit matapos sampi ng Demon King na si Veronica, sila'y nagbagong anyo sa mga nakakatakot at di makataong anyo. Ang kanilang pinagsasaluhang mata ay tinatawag na Divine Eye, isang kakilakilabot na kakayahang masdan ang lahat ng bagay at silipin ang mga pira-pirasong hinaharap, habang inuulit ang mga larawan, tahimik na nanood si Demon King Veronica, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, malinaw na naaaliw siya sa mga kilos ng puwersa ng mga goblin, para sa kanya, halatang papalapit na ang kaguluhan. Pagkaraan, ibinaling niya ang pansin sa mga Black Witches at inutusan silang hulaan ang huling kahihinatnan ng paparating na digmaan, hindi nang ahas magatubili ang mga mangkukulam, itinaas nila ang eyeball sa pagitan nila at nagsimulang umawit ng mga sinaunang inkantasyon, halos kaagad, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa Divine Eye, hindi matiis ang sakit, nagsisigaw sila sa matinding paghihirap habang ang salamangka ay sumasalpok sa mga puwersang lampas sa kanilang kontrol. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, may naramdaman silang isang nakapangingilabot na bagay, ang Papa mismo ay sangkot sa paparating na labanan, dahil sa kanyang presensya, hindi ganap na masilip ang hinaharap, ngunit sa loob ng ulap ng kawalang katiyakan, may nasalayan silang mas nakakatakot pa. Matapos ang isang mahabang sandaling nanginginig, sa wakas ay nagsalita ang isa sa mga mangkukulam, na saksihan nila ang pagsilang ng isang bagong Diyos. Agad na tumugon ang tatlong mangkukulam ng may labis na pagpipitagan, iniunat ang kanilang mga braso na worry sumasamba sa isang nilalang na lampas sa pangunawa, ngunit biglang dumilim ang mukha ni Veronica, sumabog ang kanyang hindi paniniwala sa matinding galit, mariin niyang tinanggihan ang pangitain, kung tunay na may mga Diyos, katwiran niya, matagal na sana siyang naglaho, ang ideyang yon ay pawang walang kabuluhan lamang. Sa kanyang puot, isang alon ng itim na demonyong enerhiya ang sumabog palabas na parang dambuhalang alon, itinapon palayo ang tatlong mangkukulam at tuluyang pinatahimik sila. Sa kabila ng kaguluhan, hindi napigilan ng isa sa kanyang mga tauhan na kilalanin ang implikasyon, para sa isang simpleng goblin na magdulot ng ganoong kaguluhan, ang gumagabay sa kanila ay tiyak na kakilakilabot, ngunit malamig na binaliwala yun ni Veronica, para sa kanya, si Lynn ay isa lamang piyesang madaling isakripisyo. Gayunpaman, kinilala niyang dumating na ang oras upang tapusin ang lahat kasama ang imperyo at ang simbahan, minsan at magpakailanman, inutusan niya ang agarang paghahanda at ipinag-utos ang pagpapalaya sa isang tiyak na individual. Sa sandaling yun, naramdaman ni Veronica ang pag-activate ng isang teleportation formation, nang mapagtanto kung sino ang darating, nagbukas siya ng katumbas na teleportation channel sa loob ng dakilang libingan, ilang sandali lamang, lumitaw si Lynn, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa mga formalidad, apurahan ang sitwasyon, ang mga mind masters ng imperyo at ang mga puwersa ng simbahan ay nakapagtatag na ng kampo humigit kumulang 30 kilometro mula sa dakilang libingan, malapit na ang digmaan. Kalmadong tumugon si Veronica, na para bang hindi siya nagulat sa balita, tinanong niya kung paano balak ni Lynn na kumilos sa ganitong mga pangyayari, habang nagsasalita, palihim na sinuri ni Lynn ang kanyang attribute panel. Si Demon King Veronica ay nasa level 100, ang kanyang lahi ay undead at ang kanyang klase ay heretical summoner. Taglay niya ang maraming titulo na kaugnay ng erehiya, immortalidad, at madilim na pag-summon, higit sa 3,000 taon ang kanyang habang buhay, malalaki ang kanyang pisikal na atributo. Ngunit hindi naman lubhang nangingibabaw kung titingnan ng paisa-isa, ang tunay na nakakatakot sa kanya ay hindi ang mga numero lamang, kundi ang perpektong pagsasanib ng kanyang klase, mga kasanayan, at kagamitan, ang kanyang kabuuang combat value ay kulang lamang ng 1 puntos sa 10,000. Mabilis na naunawaan ni Lynn ang katotohanan, ang lakas ni Veronica ay hindi nagmumula sa mga numero lamang, ito ay bunga ng kanyang kakayahan sa pag-summon, mga monstrong enhancement, mga ipinagbabawal na kasanayan, at mga kagamitan na nasa divine tier. Higit pa rito, ipinahiwatig na ng sistema na sa hinaharap ay magsusummon siya ng isang nilalang na kilala bilang Black Goat, isang bagay na lampas sa karaniwang mga halimaw. Pinagtibay nito ang isang mahalagang hinala ni Lynn, bawat lahi ay may likas na hangganan sa kanilang mga atributo, tanging ang mga Diyos o ang mga nilalang na lumalampas sa karaniwang mga lahi ang kayang basagin ang mga hangganang yun, at anuman ang nakita ng mga Black Witches sa hinaharap, yun ay isang bagay na nagbabantang wasakin ang mga limitasyong iyon ng tuluyan. Matapos maglaan ng ilang sandali upang ayusin ang kanyang isipan, sa wakas ay humakbang si Lynn at nagsimulang magbigay ng kanyang ulat. Ipinaliwanag niya na sinunod niya ng eksakto ang bawat utos na ibinigay sa kanya, ang mga puwersang militar sa ilalim ng kanyang pamumuno ay halos handa na,
at ang kanilang bilang ay umabot na sa pinakamataas na limitasyon na kaya nilang pamahalaan sa makatutuhanang paraan. Sa kasalukuyan, mula sa usaping bilang, hindi na nila ito maaaring itulak pa ng higit. Gayunman, inamin niya na may seryosong problema pagdating sa pakikipaglaban sa mga kabalyerong tao na nakasuot ng bakal na baluti. Malinaw na dehado sila. Dahil dito, iminungkahi niya na ang patuloy na paghihintay ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Para sa kanya, ang paglulunsad ng isang preemptive strike ang pinakamatalinong hakbang. Hindi agad tumugon si Veronica sa kanyang mungkahi. Sa halip, si Abito ang unang sumingit, halatang iritado, pasigan niyang sinabi na walang kabuluhan ang sinasabi ni Lin Tian, at tinanong kung ang kanilang Panginoon ba ay isang nilalang na maaaring kumilos ng basta-basta ayon sa kapritsyo. Bago pa siya makapagsalita ng mas mahaba, itinaas ni Veronica ang kanyang boses at pinatahimik siya. Sinabi niyang tama na yon, hindi ito isang maliit na usapin. At dahil kinakailangan ito ng nalalapit na labanan, personal niyang ipapahiram ang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Habang nagsasalita siya, marahan niyang itinapak ang kanyang baston sa lupa. Sa isang kisap mata, nagbago ang paligid, bigla silang tatlo na nasa himpapawid, mataas sa ibabaw ng tribong goblin, sa ibaba nila, ang hukbo ng mga goblin ay nakalatag sa isang siksik at hindi mapakialang masa, ang ingay pa lamang ay nakabibingi. At ang dami ng mga katawan na nagsisiksikan ay tunay na nakakagulat, maging si Lin Tian ay nabigla, hindi niya inaasahan na sasabog sa ganito kalaking bilang ang kanilang populasyon sa loob lamang ng ilang araw. Si Veronica naman ay halos walang reaksyon, mabilis at malamig na inikat ng kanyang tingin ang buong hukbo, bago niya casual na sabihin na hindi naman ito masama. Sinabi niya kay Lin Tian na maganda ang kanyang ginawa, at idinagdag na kung makaliligtas siya sa nalalapit na malaking labanan, maaari niyang isaalang-alang na payagan siyang maging kanyang lingkod. Sa ibabaw, tila mapagbigay ang kanyang mga salita, ngunit sa totoo lang, wala itong kinalaman sa paggalang, tinitingnan lamang niya si Lin Tian bilang kapaki-pakinabang, sa kaibuturan ng kanyang puso, wala siyang nadarama kundi matinding pagkasuklam sa mga goblin. Tumugon si Lin Tian ng isang pilit ng ngiti at nagpasalamat sa papuri, yumuko siya bilang tanda ng pagsunod, ngunit sa likod ng kilos na iyon, baluktot ang kanyang ekspresyon sa paghamak, sa loob-loob niya, kumulo ang kanyang galit, ang sabihing magsilbi siya sa kanya ay isang insulto, isinumpa niya ang ideyang yun, iniisip kung gaano siya kalapit sa pagsabog ng damdamin, kung hindi lamang ito isang naglalakad na bante ng mga buto na may nakakatakot na kapangyarihan sa likod nito. Muling itinaas ni Veronica ang kanyang baston at idineklara na ito mismo ang nararapat sa kanila. Inanunsyo niya na palalakasan na niya ang hukbo, habang binibigkas niya ang pangalan ng Mahika, Supreme Magic, Heterodox Summoning, tila tumugon mismo ang hangin. Isang napakalaking magic circle ang kumalat sa kalangitan sa isang iglap, patong-patong na makukulay na liwanag ang nag-overlap, naglalabas ng alon ng pressure ng mahika na napakatindi, para bang sinasakal ang lahat, mararahas na hangin ang humagupit, umaalulong na parang mga bulong mula sa isang damanyakong nilalang. Mula sa loob ng bilog ay umalingaw-ngaw ang kakaiba at baluktot na halakhak, matalas at nakakairita, tulad ng tawa ng mga imp. Pagkatapos, may nagsimulang lumitaw, isang itim na heterodox na nilalang ang dahan-daang bumaba mula sa magic circle, ang napakalaki nitong katawan ay higit sa 10 metro ang taas, at ganap na nababalutan ng mga gumagalaw na galami na tila may sarili nilang isipan, wala itong mga mata, wala ring tainga, at walang mga braso, 3 paa na kahawig ng sakambing lamang ang sumusuporta sa bigat nito, mayroon itong 2 napakalalaking bibig na nakaunat ng hindi natural ang lapad. Hindi ito kahawig ng alinmang kilalang nilalang, sa halip, para itong isang kasuklam-suklam na bukol ng laman na sumusuway sa anumang normal na paglalarawan, ang abominasyong ito ay kilala bilang Black Goat, Egg of the Evil God, habang napuno ng status panel ang paningin ni Lin Tian. Napatigil ang kanyang paghinga nang makita niya ang mga numero, level 100, isang heterodox race, walang klase. Ngunit may mga titulong malinaw na nagmamarka rito bilang Ultimate Evil Egg ng Black Goat, ang Evil Godmother, at isang deboto ng heresiya. Ang lakas ng buhay nito pa lamang ay nakagigimbal. Ang depensa ay katawa-tawang taas, at ang kabuuang lakas sa labanan ay lubos na nakapanlupig. Sa sandaling na proseso ni Lin Tian ang impormasyong yon, biglang nagdugtong-dugtong ang lahat, ngayon niya tunay na naunawaan kung bakit itinuturing na napakatakot ang combat power ni Veronica, hindi niya pinalakas ang hukbo sa hindi direktang paraan, direkta siyang nagsummon ng isang level 100 na damanyakong nilalang sa mismong larangan ng digmaan. Nakatitig si Lin Tian sa halimaw na nakalutang sa itaas, nang hindi makapaniwala ang kanyang isipan, hindi niya maiwasang isipin kung paano nga ba dapat labanan ang ganoong bagay. Ang tinatawag na Black Goat, Evil God's Egg ay walang saysay sa kanyang pananaw, isang itlog, isang hindi pa tapos na likha ng iba, ngunit napakalaki nito,
at ang mga katangian nito ay katawa-tawang taas para sa isang nilalang na sinasabing hindi pa kumpleto. Gayunman, habang mas pinag-aaralan niya ito, isang bahagyang pagkadismaya ang sumingit, bukod sa napakalabis nitong vitality, wala itong halatang kakayahan, walang skills, walang espesyal na katangian, walang anumang kapansin-pansin sa unang tingin. Halos hindi pa tuluyang nabubuo ang kaisipang yun nang may biglang mangyari, walang babala, isang dumadagundong na alon ng takot ang sumirit mula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Lintian, nanigas ang kanyang katawan, umikot ang paningin niya, at tila gumuwang ang buong mundo, umuga siya sa ere, muntik nang mawalan ng balanse, habang ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong lumabas sa dibdib niya, sa isang iglap, hindi pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Doon biglang sumingit ang boses ni Veronica, matulis at puno ng babala. Sinabi niyang huwag na huwag niyang uulitin ang parehong pagkakamali, ipinaliwanag niya na ang direktang pagtitig sa nilalang ay unti-unting sumisira sa lakas ng isipan, ang mga nilalang na tulad niyon ay hindi nangangailangan ng mag-agarang kakayahan, inaatake nila mismo ang isipan, at habang ang halimaw na yun ay nagsisilbing suporta, kalmado niyang idinagdag, hindi basta-basta malilipol ang hukbo ng mga goblin sa isang panig na massacre. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlangan niyang inilatag ang paghahati ng gawain, ang mga puwersa ng imperyo ay problema ni Lintian, ang simbahan, siya mismo ang haharap, at sa sandaling yun, tumalikod si Veronica at umalis, kasama si Abito, na parabang ang napakalakas na presensyang kanyang ipinatawag ay isa lamang kasangkapang tapos na niyang gamitin. Tahimik na napabuntong hininga si Lintian, hiningang hindi niya namalayang kanina pa niya pinipigil, ganito pala ang agwat ng kanilang lakas. Bago pa siya makapagmuni-muni ng mas matagal, 2 Goblin Scout ang nagmamadaling dumating, halatang balisa, iniulat nila na may mga tao mula sa imperyo na papalapit sa kanilang kinaroroonan, halos kasunod nito, isa pang goblin ang ramagasa mula sa malayo, hinihila ang isang lalaki, malakas niyang inihayag na may nahuli siya. Nagwala ang bihag, nagmumura at sumisigaw na pakawalan siya, tumugon ng goblin sa pamamagitan ng malakas na paghampas sa kanya sa lupa, bago magulat na ang lalaki ay isang Imperial Scout na humihiling ng pakikipagkita, dagdag pa niya, ang mga kasama nito ay nagtatago sa kalapit na kabundukan at lahat sila ay napalibutan na. Agad tumigas ang ekspresyon ni Lintian at lumamig ang kanyang titig, tinanong niya kung hindi ba natatakot sa kamatayan ng lalaki, pinilit ng Scout na ayusin ang kanyang paghinga, hindi siya tumangging magpakita ng takot dahil wala siya nito, kundi dahil may sadya siyang pakay, itinuwid niya ang kanyang tindig at malakas na idineklara na siya ay isang kinatawan ng imperyo, naroon upang formal na magdeklara ng digmaan. Walang pagdadalawang isip agad na tinanggap ni Lin ang hamon. Biglang kumunat ang puso ng Scout, isang hindi maipaliwanag na sindak ang bama sa kanyang katawan, kaya nanginginig ang kanyang mga paa at muntik na siyang bumagsak. Gayunpaman, pinilit niyang manatiling nakatayo at pautal-utal na sinabi na naihatid na niya ang mensahe at humihiling ng pahintulot na bumalik at magulat. Hanggang doon na lamang siya umabot, isang matalim na kidlat ng galaw ang humiwa sa hangin. Kumilos si Alice nang walang pag-aatubili, sa isang malinis at mabilis na galaw, hiniwalay ng kanyang espada ang ulo ng Scout sa katawan, bumagsak ang katawan ng walang buhay, habang gamulong ang bungo sa lupa, nakadilat pa rin ang mga mata, nagyelo magpakailanman sa halo ng sakit at matinding takot. Tumingin si Alice sa naputol na ulo at nagsalita sa malamig, halos malayong tinig, sinabi niyang sa wakas ay malaya na ito, sa kanyang pananaw, pareho silang nalinlang ng mga demonyo, at ang kamatayan ang wakas ng kasinungalingang iyon. Pagkatapos noon, humakbang si Lintian at tahimik na nagtanong kung handa na ba ang lahat, walang pag-aalinlangan na tumango si Alice, sinabing maaari silang umalis anumang oras na ibigay niya ang utos. Pagkatapos ay gumalaw si Lintian sa loob ng napakalaking hukbo ng mga goblin, sa hindi nagmamadaling hakbang, nakabibigla ang lawak ng puwersa, sa likuran niya ay naroon ang mga nasa itaas na hanay, ang mga sentral na figura na bumubuo sa tunay na lakas panlaban ng hukbo. Pumwesto sila sa unahan, pinamumunuan ang mga pangkat ng mababangis na damanyakong halimaw at mga goblin. Nang mabuo ang porma sayon, nagsimulang umusad ang hukbo, ang Black Goat, Evil God's Egg ay agad na sumugod sa unahan, tila isang walang isip na makinang pamatay, hindi ito bumagal kahit kaunti, ang napakalaki nitong katawan ay dumadagundong habang winawasak ang kagubatan. Habang pinagmamasdan ng halimaw na rumaragasa, hindi na napigilan ni Gokwang ang kanyang pagkailang. Tinanong niya si Lintian kung ano ba talaga ang bagay na yun. Aminadong habang mas tumatagal ang pagtitig niya rito, mas lalo siyang kinikilabutan, nagreklamo rin siya kung paanong winawasak nito ang mga puno ng walang malinaw na dahilan. Walang sumagot sa kanya, ang goblin sa tabi niya ay nanatiling tahimik, hindi dahil binabaliwala niya ang tanong, kundi dahil tunay niyang hindi alam ang sagot, mas mahalaga pa, ang mukhang kinakausap ni Gokwang ay hindi pala kay Lintian.
Ilang sandali lang, biglang lumitaw si Lin Tian sa likuran niya. Kasalukuyang nakadisguise bilang isang ordinaryong elite goblin, diretsahan niyang tinawag na tanga si Go Kwang at ipinaliwanag na ang nakita nitong naglalakad sa unahan kanina ay isa lamang Pain. Muli niyang pinaalalahanan si Go Kwang na huwag titigan ang nilalang, at saka ipinaliwanag kung ano yun, isang heterodox na nilalang na kilala bilang Black Goat, Evil God's Egg. Sa pinakapayak na paliwanag, sinabi niyang literal itong isang itlog lamang, hindi nito nauunawaan ang wika ng tao, at lalong hindi ito dapat tretuhin parang karaniwang summon. Kinamot ni Go Kwang ang kanyang ulo, inuusal ang pangalan na tila sinusubukang i-proseso ang kahulugan nito. Bigla, lumiwanag ang kanyang mga mata nang may pumasok na bagong ideya. Kung itlog nga yun, tanong niya ng malakas, hindi ba't ibig sabihin ay maaari itong makipagparami at magluwal ng mga supling? Ang isang tanong na yun ay nagpadala ng matinding ginaw pababa sa gulugad ni Lin Tian. Inisip na mas manyakol pa pala ito sa kanya, dahil kahit ano basta may butas ay titirahin ito. Aray ko! Agad na naging awkward ang paligid dahil sa tanong na yun, lumipad si Gao Yan at hinampas si Go Kwang sa ulo, pinagalitan siya dahil sa pag-iisip ng kalokohan bago pa man magsimula ang labanan, sinabihan niya itong mag-focus at tinanong kung paano niya nagawang mag-isip ng ganoon, tinawag pa siyang isang menyok na goblin, hindi nagatubili si Go Kwang na gumanti. Galit na tinanong kung paanong may gana pa si Gao Yan na punahin siya gayong malinaw na tumingin din naman ito. Habang patuloy ang pagtatalo ng dalawang goblin, nanahimik si Lin Tian, malalim ang iniisip. Maya-maya, nagbago ang kanyang ekspresyon, sa hindi malamang dahilan, nagsimulang magtunog makatwiran ang mga salita ni Go Kwang, napagtanto niyang maaaring hindi siya purong dugo ng goblin matapos ang lahat, naisip niya na ang lahat ng bagay sa mundo ay may kakayahang magparami, ang Black Goat, Evil God's Egg ay sinasabing nagmula sa isa sa 7 Evil God, kahit paalamat lamang yun. Ang mismong pag-iral ng itlog ay patunay na may bahid ng katotohanan ang kwento. Mabilis na nabuo ang isang ideya, kung kaya niyang lumikha ng bagong buhay, hindi ba't siya ang magiging lehitimong kapareha ng Black Goat Goddess, kung ganoon, magiging ganap na lihay timo ang lahat. Sa isip na yun, tahimik na umatras si Lin Tian patungo sa likuran ng hukbo ng mga goblin, sinigurong hindi makatawag pansin. Bigla siyang kumala sa forma sayon at palihim na naglakad patungo sa Black Goat, Evil God's Egg. Sa malapitan, ito ay napakalaki, tila isang higanteng tore na nakatindig, mas nakakatakot pa sa laki nito ang presensya nito, sinumang tumitig dito ay lalong nababalisa, na para bang unti-unting nagugulo ang kanilang mga isipan, maging si Lin Tian ay hirap na tiisin ito, kinuyam niya ang kanyang mga ngipin, mariing ipinikit ang mga mata, at sinabi sa sarili na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis, ito ay isang landas na wala pang sinuman ang tinahak, at siya ang magiging una. Tinipon ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya, diretsahan siyang sumugod patungo sa Black Goat, Evil God's Egg, kasabay nito, patuloy ang mabagal na pag-usad ng hukbo ng mga goblin, ang hindi mabilang na mga halimaw ay sabay-sabay na gumalaw, at ang mabibigat nilang yabag ay nagpayanig sa sahig ng kagubatan habang sila'y sumusulong. Matapos ang kaunting pagtatalo, biglang tumigil sa pagsasalita si Go Kwang, naglibot ang kanyang tingin sa mga goblin sa likuran at nagtaka kung nasaan na ang boss. Nagreklamo siya na magkakamukha silang lahat at hindi niya matukoy kung alin ang pinuno. Nagmura ang isang goblin at sinabihan siyang manahimik, sinabing malamang nabaliw na ang boss dahil sa walang kwentang pinagsasasabi ni Go Kwang. Nagpalit ang tagpo patungo sa pinagsamang kampo ng imperyo at ng simbahan. Hanay-hanay ang mga tolda sa loob ng bakod, binabantayan ng mga tore habang nagroronda ang mga sundalo sa mahigpit at disiplinadong porma sayon. Sa loob ng command tent, galit na galit si Haring Charles II, walang tigil sa pagmumura at hinihingi kung bakit hindi pa rin bumabalik ang mga scout, nagtataka siya kung muli ba silang napatay at isinumpa ang mga goblin, tinawag itong isang hayagang provokasyon, kung hindi man lang sila nagpadala ng sugo pabalik, paano raw niya malalaman kung balak nilang makipagnegosasyon o makipagdigma. Hindi na nakatiis si Clean at nagsalita upang pakalmayin siya, sinabi niyang hindi dapat sayangin ang kanyang kamahalan ng galit sa mga goblin, dahil goblin na sila, likas na kaya nilang gumawa ng ganitong mga bagay. Sa sandaling yun, isang scout mula sa unahan ang nagmamadaling pumasok at nagulat na dumating na ang mga goblin, umismed si Charles II at sinabi na sa wakas ay nagpakita na rin sila. Saka nanumpang iuwi niya si Alice, ano man ang mangyari, agad niyang pinangunahan ng iba palabas ng command tent, mabilis na inayos ang mga tropa at inihanda ang lahat para sa labanan. Ngunit habang mararahas na pagyanig ang yumanig sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, bumigat ang mga ekspresyon ng lahat. May mali, malubha at hindi maipaliwanag, nakatitig ang mga tao sa unahan, balisa sa kakaibang presensyang nagpaparamdam ng matinding hindi komportable, kapwa sa katawan at isipan, nakagugulat ang mismong lawak, higit sa 100,000 goblin,
kasama ang napakaraming halimaw, marami ang hindi makapaniwalang ang isang tribo ng goblin ay maaaring lumaki ng ganito kalaki sa loob lamang ng kalahating taon. Kumalat ang takot sa hanay. Kinuyam ni Charles II ang kanyang mga ngipin at pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Pasigaw niyang sinabi na walang dahilan para magpanik, mayroon silang 100,000 sundalong may mabibigat na baluti, at kahit padoblihin ang bilang ng mga halimaw, kaya pa rin nilang durugin yun. Isang nanginginig na Marquis ang nagtanong tungkol sa dalawang itim na bagay sa larangan ng digmaan, sinasabing kahit ang pagtingin pa lamang dito ay nagpapakilabot sa kanyang balat, at tinatanong kung saan nagmula ang mga iyon. Sa sandaling yun, humakbang ang Cardinal at binuksan ang banal na kasulatan, ipinaliwanag na ang mga iyon ay mga eretikong nilalang, kilala bilang mga itlog ng Black Goat Evil God, na nakatala sa mga sinaunang teksto. Inutusan niya ang lahat na iwasang tumitig ng direkta sa mga ito. Ayon sa kasulatan, panapanahong naglalabas ng ganitong mga itlog ang Black Goat Evil God, bagamat hindi niya inaasahang lilito ang mga yun dito. Kahit matapos ang paliwanag, marami pa rin ang nalilito. Karamihan ay hindi pa naririnig ang pangalang Black Goat Evil God, isang katawagan mula sa sinaunang panahon. Hindi na ito pinagtalunan pa ni Charles II, sa halip, tinanong niya kung nasaan ang Papa, sumagot ang Cardinal na nananatili ang Papa sa hulihan, habang siya mismo ay sumulong upang tumulong sa pagsisimula ng labanan. Habang nagsasalita, hinugot niya ang kanyang espada, ang banal na espada na minsang ginamit ni Alice. Orihinal itong isang level 11 magic artifact, ngunit dahil sa pambihira ng mga high-tier artifact, ito ay dating nahati sa talem at sa hugis krus na hilt, ngayon na muling pinagbuklod. Kilala na ito bilang Holy Cross, Great Sword, na kayang ilabas ang buong orihinal nitong kapangyarihan, tinatawag din na Holy Cross, Sacred Sword. Dumilim ang ekspresyon ni Charles II habang nakatitig sa talem, at marahang sinabi na dapat itong ibalik sa tunay nitong may-ari. Sa panahong yun, umusad na ang hukbo ni Lin Tian papasok sa gitnang bahagi ng larangan at nagsimulang maglatag ng mga porma sayon. Gumalaw rin ang hukbo ng imperyo, bawat hakbang at bawat pagsasaayos ay perpektong sabay-sabay, ang kanilang galaw ay nagpapayanig sa lupa, sumalamin ang sikat ng araw sa pilak na baluti, lumikha ng nakakasilaw na liwanag habang ang napakalakas na presensyang militar ay umuusad pasulong. Sa panig ni Lin Tian, kalmado ang lahat, tahimik silang naghintay na lumapit ang kalaban. Sa isang sulyap lamang, itinuon ni Charles II ang kanyang titig sa mababang level na goblin na nasa pinakaharap. Tinanong niya ang katabi kung yun nga ba ang tinutukoy, kung siya ba talaga ay isang mababang level na goblin, agad dumating ang sagot, oo, siya rin ang goblin na nakita nila noon. Nagngalit si Clint, napilipit ang kanyang mukha sa puot, hindi niya kailanman makakalimutan ang sinabi at ginawa ni Lin Tian, ang idolo at Diyos ang higit sa lahat niyang sinasamba ay nadungisan ng isang goblin. Pagkatapos, napansin ni Charles II ang isang pamilyar na mukha, mapatla at walang kapintasan ang balat, at malinaw na asul ang mga mata. Ngunit wala na ang dating inosente sa mga yon, napalitan na ng malamig na kadiliman, naglaho ang lahat sa kanyang paligid, sumigaw siya kay Alice, sinabing dumating siya upang iuuwi siya, at inutusan siyang bumalik agad. Tumawag din si Clint, tinanong kung naaalala pa ba siya ni Prinsesa Alice, pinaalala niya kung paano sila dati nag-e-ensayo ng magkasama, at kung paanong lagi siyang madaling natatalo nito. Sinabi niya na kung handa siyang magbago ng isip at tumayo sa panig ng imperyo, hindi na nila siya pananagutin sa nagdaang massacre ng mga sibilyan. Mabilis at galit ang naging sagot ni Alice, sinigawan niya silang manahimik at binalaan na huwag nang banggitin muli ang mga taong yun, sinabi niyang may mga papatayin pa siya at hindi na siya babalik, sinabi niya kay Charles II na sa loob ng mahigit 10 taon, tiniis niya ang pagdurusa upang protektahan ang mga taong yun, ngunit sa huli, sila mismo ang nagtulak sa kanya patungo sa kamatayan. Ang mga salitang yun ang tuluyang bumura sa huling pag-asa ni Charles II. Habang nakatitig siya sa unahan, sakit na lamang ang natira sa kanyang mga mata. Tuluyan siyang nagwala, sinabi niya sa prinsipe na huwag nitong babanggitin sa kanya ang mga demonyong yon, sapagkat wala siyang pinagsisisihan at magpapatuloy siyang pumatay sa mga sumpang demonyo nang walang pag-aalinlangan. Sa huli, tahasan niyang inanunsyo sa hari na hindi siya aalis at hindi rin siya babalik sa kanilang tahanan, dahilan upang magngalit ang hari habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Sa sandaling yun, dahan-daang hinugot ng kardinal na arsobispo ang kanyang cruciforming espada. Ang kanyang tinig at presensya ay naging malamig at ganap na walang awang awtoridad. Hiniling niya na kilalanin ng nahulog na anghel na si Alice ang sandata at alalahanin ang responsibilidad na minsang ipinagkatiwala sa kanya ng simbahan. Ngunit ang tanawin ng espada ay lalo lamang nagpaalab sa galit ni Alice, sa halip na umatras, hayagan siyang naghimagsik, hinugot niya ang talam ng mga kaluluwang demonyo, at sa isang iglap ay sumabog paitaas ang demonyong enerhiya sa isang marahas na bugso, agad na dumilim ang kalangitan,
isang napakalaking buhawi ang nabuo sa itaas, umiikot ng ligaw habang nilalamon ng mga apoy sa kanyang paligid. Ang unos ng kapangyarihan ay umangat mula sa lupa at dumaluyong patungo sa kalawakan. Nasaksihan nito, naging labis na seryoso ang mukha ng kardinal na arsobispo. Mahigpit ang kanyang titig sa espada ng nahulog na anghel, sapagkat malinaw niyang naramdaman ang isang banta na magiging napakahirap harapin. Sa unahang hanay sa ilalim ng pamumuno ni Lin, biglang nagsalita ang isang mababang uri ng goblin na may garapal na kayabangan. Tinuligsa nito ang kalabang puwersa, inaakusahan silang sumasalungat sa kalooban ng kanilang Diyos at walang kayang kumakapit kay Alice na parang mga parasito. Ang tono nito ay sukdulang bastos, kaya't kahit ang kardinal na arsobispo ay hindi na nakatiis sa kahihiyan, itinuro niya ang kanyang espada kay Lin at tinuligsa siya bilang isang mapanirang puring halimaw, itinatanggi ang mga paratang laban sa simbahan at idineklarang wala nang dapat pang pag-usapan, ipinahayag niya na magsisimula na ang digmaan. Si Lin naman ay bahagyang ngumiti, suot ang halos inosenteng anyo. Nagkunwari siyang may pagpipigil, sinasabing hindi siya mahilig sa dugo o karahasan, at inalok sila ng isang pagkakataon upang sumuko. Napaikot sa galit ang mukha ng kardinal na arsobispo, kumikibot ng hindi mapigilan ang mga sulok ng kanyang bibig. Tinuligsa niya ang mga salita ni Lin bilang walang kaiyang paninirang puri, ipinahayag na ang mga kabalyero ng simbahan ay mga sagisag ng katarungan at mga kinatawan ng banal na kalooban. Sa kanyang paningin, ang tunay na mararahas at uhaw sa dugo ay ang mga halimaw na nasa kanilang harapan. Itinaas ni Haring Charles II ang kanyang kamay upang pigilan ang karagdagang pagtatalo, ipinahayag niya na walang saysay ang pag-aaksaya ng mga salita at ibinigay ang kanyang utos para sa katarungan, inatasan ng mga sundalo na lipulin ang mga halimaw at bawiin ang kanilang santa. Ang dagandong ng hukbo ay yumanig sa langit at lupa, sumabog na parang kampanang tumutunog para sa di mabilang na mga kaluluwa, tumatagos diretso sa mga puso ng lahat ng nakarinig nito. Si Haring Charles II mismo ang nanguna sa pagsalakay ng kabalyeriya, inilunsad ang isang ganap na opensiba. Sa mismong sandaling yun, opisyal na sumiklab ang napakalaking labanan, agad namang tumugon si Lin, inutusan ng mga dambuhalang halimaw na umatake, hindi dapat hayaang makabuo ng depensibong pormasayon ang kalaban, kapag nagtagumpay sila, magkakaroon sila ng kalamangan sa malapitan na labanan. Sa ilalim ng kanyang utos, sabay-sabay na ramaga sa pasulong ang mga halimaw. Naglalagablab ng dugong uhaw ang kanilang mga mata habang walang takot silang sumasalpok sa hanay ng mga kabalyerong may baluti. Nang makita ng mga kabalyero ang sunod-sunod na dambuhalang mga abominasyong papalapit sa kanila, sinaklot sila ng matinding takot. Para itong paghampas ng mga itlog sa bato, gayunpaman, hindi sila umatras, ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa likod ng mga kalasag, nagnitngit ang mga ngipin, at lumaban gamit ang lahat ng kanilang lakas. Kahit ganoon, hindi pa rin nila kinaya ang bagsik ng mga halimaw na may taas na 4 hanggang 5 metro, agad na nagkadurug-durug ang pangunang pormasayon ng imperyo. Nakatago sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lin ang perpektong sandali upang umatake sa sentro, sa kanyang utos, ramaga sa ang mga alon ng goblin papasok sa wasak na pormasayon ng hukbong imperyal, pinilit ang labanan na mauwi sa brutal na sagupaan, sa kabila ng kanilang napakaraming bilang at magagaspang na baluting bakal, hindi pa rin sila umubra laban sa mga sundalong ganap ang baluti, at dinaglaon ay nauwi sa patas na labanan ng sagupaan. Nang makita ito, agad na naglabas ng bagong utos si Haring Charles II nang walang pag-aalinlangan. Inatasan ng gun cavalry at blade cavalry na unahin ang paglipol sa malalaking halimaw, habang ang mga tagapagdala ng kalasag ay inutusang agad na buuin muli ang kanilang pormasayon, tumago sa hangin ang matinis na hiyaw ng mga kabayo sa digmaan habang sumugod ang kabalyeriya mula sa magkabilang gilid patungo sa gitna ng labanan, dumagundong ang mga yabag ng kabayo sa lupa. Dala ang nakadudurog na pressure na sumire sa loob ng impanterya, ang kabalyeriya ay naging mismong anyo ng kamatayan. Sa dinaanan ng kanilang pagsalakay, nagkalat ang mga bangkay ng goblin sa lupa, walang iniwang pagkakataon para sa kontra-atake, nilaslas ng saber cavalry ang isang dambuhalang baboy ramo na may pangil, walang tigil na pinagtataga hanggang sa gumuho ang level 5 na halimaw sa isang tumpok ng punit-punit na laman at lantad na mga buto, sa sandaling bumagsak ang isang target, umusad agad ang mga sakay patungo sa susunod. May bahid ng panlilibak ang ngiti ni Charles II habang pinagmamasdan ang mapaminsalang pagsalakay ng kabalyeriya, sa kanyang puso, naniwala siyang sa wakas ay naipapakita na niya ang bakal na lakas ng imperyo, kumbinsidong dudurugin ng walang awa ang bawat kaaway sa kanilang harapan. Mula sa likuran ng larangan ng digmaan, tahimik na pinanood ni Lin ang tagpo, unti-unting dumidilim ang kanyang mukha, agad niyang naunawaan na ang napakalakas na puwersa ng kabalyeriya ang mismong dahilan kung bakit siya nabigo sa simulation. Masyadong makapangyarihan ang mga nakasakay na hukbo ng imperyo, inamin niya sa sarili na sa hinaharap,
kailangan niyang bumuo ng mga puwersang kapantay ng lakas na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot si Lin, walang babala, sumabog sa buong larangan ng digmaan ang may itim na galamay na tila jet black. Umusbong ang mga ito mula sa lupa na parang mga buhay na anino, dinudukot ang mga kabayo at sakay paitaas. Ang mga nahuling sundalo ay marahas na ibinabato patungo sa isang napakalaking, nakangangaang bibig sa likuran nila. Ang nakakakilabot na tunog ng nadudurog na laman at buto ay walang tigil na umalingaw-ngaw, kasabay ng paglipad ng mga alikabok at kislap sa lahat ng direksyon. Pumasok na sa labanan ang mga Black Mountain Goat Egg. Para sa kabalyeriya, at maging sa buong hukbong imperial, ang mga nilalang na ito ay isang ganap na bangungot. Mula sa katawan ng bawat Black Mountain Goat Egg ay umaabot ang mahigit 10 lubhang maitim na galamay, hindi mabilang na mga sundalo ang mahigpit na ginapos at itinaas sa himpapawid. Pinilit na masaksihan mula sa kakilakilabot na lapit kung paano dinudurog ng napakalalaking bibig ang laman at dugo hanggang maging putik, marami ang halos mawala ng ulirat sa sobrang takot, umalingaw-ngaw sa buong larangan ang desperadong mga sigaw habang nilalamon ng kawalan ng pag-asa ang mga hanay. Sa mismong sandaling yon, ang mga talam ng nagliliwanag na liwanag ng espada ay humiwa sa hangin. Sa isang iglap, ilang malalaking butas ang napunit sa mga katawan ng Black Mountain Goat Egg, pumasok sa labanan ng kardinal na arsobispo. Pinapatumba ang mga halimaw habang inililigtas ang mga nakabihag na sundalo, ang kanyang presensya ay malamig at ganap na nangingibabaw habang pinamumunuan niya ang daloy ng labanan, inaako ang responsibilidad sa 2 dambuhalang nilalang at iniiwan ang mga goblins sa natitirang hukbo. Kaagad pagkatapos, tumalon siya paitaas sa langit, mahigpit na hawak ang kanyang cruciforming espada, pinakawalan niya ang walang katapusang unos ng mga hiwa, ang mga agos ng liwanag ng espada ay bumuhos pababa na parang banal na parusa. Walang tigil na humahagibis patungo sa Black Mountain God Eggs, dahil sa kanilang napakalaking sukat, ganap na wala silang kakayahang umiwas, kung walang hindi inaasahang pangyayari, ang kanilang pagkawasak ay usapin na lamang ng oras. Ngunit sa sandaling malapit ng lamunin ng OpenSea ang mga ito, lumitaw ang nahulog na anghel sa harap ng Black Mountain God Eggs, itinaas niya ang kanyang demonyong espada at nagbagsak ng isang nag-iisang, mapanirang hampas, sa isang hiwa lamang, ganap niyang binura ang buong OpenSea ng kardinal na arsobispo. Winasak ang pababang mga alon ng liwanag ng espada sa isang iglap. Nakakatakot sa lamig ang mukha ni Alice, nilamon ng apoy ng impyerno ang kanyang katawan, naglalabas ng dalisay na pagkawasak, sa gitna ng magulong dagat ng patayan, dahan-dahan siyang umusad, hakbang-hakbang patungo sa kardinal na arsobispo, ang kanyang presensya pa lamang ay baluktot na ang buong larangan ng digmaan sa matinding banta. Dahan-daang hinugot ni Alice ang mapanganib na espada. Ang nagyayelong galit sa kanyang esmeraldang berdeng mga mata ay walang pagtatagong pumatay ng emosyon, habang siya'y sumusulong ng paisa-isang hakbang patungo sa Crimson Cardinal, ang presensya niya pa lamang ay sapat na upang manginig ang paligid. Nang makita siya ng mga sundalo, hindi sila umatake, sa halip, desperado nilang sinubukang pigilan ang hindi na mapigil ang pag-usad ni Alice, ngunit ang kanilang mga pagsamo ay ganap na walang saysay, hindi man lang natinag ang kanyang loob, ang tanging sagot niya ay ang malamig at walang awang talam ng kanyang espada. Sa isang mabilis at malinis na hiwa, lahat ng sundalong nasa paligid ay agad na bumagsak, naligo sa sariling dugo. Sa pagtanaw sa anyo ni Alice, na puno ng matinding pagkadismaya ang Crimson Cardinal, ang eksenang nasa harapan niya ay isang bunga ng mga kasalanang siya mismo ang naghasik, ang dating banal at dalisay na Sword Saint ay tuluyan ang nalugmok sa karimlan, at ang bigat ng pananagutan ay bumagsak sa kanyang konsensya. Mula pa sa murang edad, si Alice ay sapilitang ipinasok sa simbahan. Ang humubog sa kanya, sa kanyang katawan, isipan, at pananampalataya, ay walang iba kundi ang Crimson Cardinal mismo. Lumaki siyang paulit-ulit na binabayo ng parehong doktrina, ang pagiging pinili ng Diyos ay isang karangalan, ngunit isa ring sumpang kailangang bayaran ng dugo at kasalanan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang tanging landas na pinahihintulutan, ang sakit, takot, at kahinaan ay mga dumi na kailangang burahin upang maging perpektong sandata ng imperyo. Ang paggunita sa mga alaalang yun ay lalo lamang nagpasabog sa galit ni Alice, ang apoy sa kanyang dibdib ay umalpas, at ang huling piraso ng kanyang pagpipigil ay halos tuluyang gumuho, ang landas ng pagpatay at sakripisyo na kanyang tinahak ay hindi niya pinili, ito ay itinulak sa kanya, hinubog, at pinanday ng mismong taong ngayon nakatayo sa kanyang harapan. Tumanggi ang Crimson Cardinal na harapin ang bigat ng kanyang mga ginawa, sa halip, hinatulan niya si Alice bilang ganap ng nilamon ng katiwalian, sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin, mahigpit niyang hinawakan ang banal na espadang krus, at ang kanyang lakas sa labanan ay biglang sumirit hanggang halos 7,000, lumitaw ang naglalakihang pakpak ng isang anghel sa kanyang likuran habang dahan-dahan siyang umaangat sa ere.
Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ang simpleng pagtitig kay Alice ay nagdulot ng matinding banta sa kanyang buhay, isang malamig na pangamba ang gumapang sa kanyang gulugod. Upang tiyakin ang sarili niyang kaligtasan, agad niyang pinakawala ng isang pambihirang kakayahan. Sa isang iglap, isang napakalaking bilog ng mahika ang lumitaw sa kalangitan, nang matapos ang orasayon, sumabog ang banal na liwanag mula sa espada. Ang kanyang buong katawan ay nagmistulang naglalagablab na gintong araw, mula sa liwanag na yun, isang napakalawak na haligi ng banal na enerhiya ang bumulusok pababa, diretso kay Alice. Ang lakas ng atake ay nagdulot ng marahas na pagsabog, winasak ang malawak na lupain sa paligid niya, at nilamon ng liwanag ang buong lugar. Gayunpaman, sa kasalukuyang bilis at lakas ni Alice, madali niyang naiwasan ang paparating na pag-atake, matapos patatagin ang kanyang katawan, agad niyang pinakawalan ng dalawang arko ng bakal, ang Tempest, na dumiretso sa Crimson Cardinal na parang humahagupit na bagyo. Nang makita niyang buhay pa si Alice at agad pang gumanti, saglit siyang natigilan. Subalit hindi siya labis na nabahala, sa isang kisap mata, agad niyang pinaganya ang banal na harang ng liwanag upang salagin ang mga atake, napigilan ng kalasag ang dalawang hiwa, ngunit kaagad ding nagbago ang kanyang anyo, matapos tiisin ang dalawang salpok, nagsimulang kumalat ang mga bitak sa banal na harang hanggang sa tuluyan itong mabasag, at ang lakas ng atake ay nagpadala sa kanyang katawan na pal-ipad paurong. Habang siya'y nasa gitna pa ng pagkabigla, natapos na ni Alice ang paghahanda para sa eksklusibong kakayahan ng isang world-class na demonyong artifact, ang Demonic Dragon, Soul Annihilation. Dumiretso siyang sumugod patungo sa Crimson Cardinal habang ang kapangyarihang nagmumula sa kailaliman ng impyerno ay sumabog palabas. Ang enerhiyang yun ay nag-anyong isang dambuhalang ulo ng masamang dragon, tila handang lamunin ng munting biktima sa isang marahas na kagat. Sa pagsaksi sa tanawing yun, unti-unting gumapang ang takot sa kalooban ng Crimson Cardinal, ang kanyang mukha ay naging lubhang tensyonado, ang bawat hampas ni Alice ay may bigat ng isang mabangis na dragon na sumusugod, at isang sandaling pagkukulang lamang ay sapat na upang siya'y pira-pirasuhin sa pagitan ng mga panga nito. Sa sandaling makalapit si Alice, sumiklab ang isang mabagsik na labanan sa malapitan. Bawat palitan ng suntok at espada ay sinasabayan ng nakapanghihilakbot na ungol ng dragon, pilit na ipinagtatanggol ng Crimson Cardinal ang sarili, habang malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang noo, ang matinding presyon ng kapangyarihan ng dragon ay nagpapahirap kahit sa simpleng paghinga. Gayunman, sa kabila ng napakalaking puwersang dumadagok sa kanya, nagawa pa rin ng Crimson Cardinal na bahagyang manatili sa laban. Sa sandaling yun, si Charles II ng Lionheart Empire, kasama sina Klein at ang Royal Knight Order, ay sabay-sabay na itinuon ang kanilang matitinding titig kay Lin, hindi pinapalampas kahit isang galaw sa nagaganap na labanan. Pinakawalan ni Haring Charles II ang kanyang eksklusibong kakayahan, Undefeated Lion's Roar, mula sa napakalayong distansya. Isang nakakabinging dagandong ng leon ang sumabog sa hangin, ang alon ng tunog ay nag-anyong hugis kono na shockwave na ramaga sa pasulong, tinamaan ang lahat ng halimaw sa daraanan nito at tuluyang pinaparalisa ang kanilang mga katawan, ni hindi makagalaw kahit isang daliri. Sinamantala agad ng Royal Cavalry ang pagkakataon, buong bagsik silang sumugod patungo kay Lin Tian, habang sila'y sumusulong, ang bawat halimaw na humaharang sa kanilang daan ay agad na winasak, nagdulot ng napakalaking pinsala sa hukbo ng mga halimaw at halos gumuho ang kanilang porma sayon. Sa gitna ng kaguluhan, ang maliit na goblin na nagkukunyaring si Lin Tian ay tuluyang nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Sa pag-aakalang iyon na ang katapusan, mabilis na sumugod si Klein, sabik na wakasan ang laban. Kasunod niya, pinabilis din ni Haring Charles II ang takbo ng kanyang kabayo, kapwa nila tinutukan ang walang depensang goblin. Sa ilalim ng sabayang pag-atake ng dalawang pinakamalalakas na figura ng imperyo, ang ulo ng goblin ay agad na nahiwalay sa katawan, bumagsak ang dugo at laman sa lupa, at sa paniniwalang nagwagi na sila, bumulusok ang matinding tuwa sa hanay ng mga kabalyero, isang piraso ng dagwang laman ang ibinato patungo sa hukbo ng mga goblin bilang simbolo ng di umano'y tagumpay, at ang buong Royal Knight Order ay sumabog sa hiyawan ng tagumpay. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang malamig at nakakakilabot na presensya ang umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan, ang hangin ay tila nagyelo, at ang sigla ng mga kabalyero ay biglang napalitan ng pangamba. Kinilabutan si Klein at agad na lumingon sa pinanggagalingan ng tinig. Doon, unti-unting bumagsak ang pagbabalat kayo. Si Lin Tian ay mahinahong naglakad palabas ng anino, buhay na buhay. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang naglalakihang mga goblin, ang tunay na mga commander ng digmaan, ang tambak ng dugo at laman sa lupa ay isa lamang panlinlang. Nanlaki ang mga mata ni Klein habang paulit-ulit na pinagmamasdan ang patay na katawan at ang Lin Tian na nasa harapan niya. Ang mas lalong nagpatindi sa kanyang pagkabigla ay ang katotohanang ang mga goblin ay halos magkakamukha,
imposible nang makilala kung alin ang totoo at alin ang pain. Sa harap ng naguguluhang mga kabalyero, malinaw na nahulog sila sa isang perpektong bitag. Dumilim ang ekspresyon ni Haring Charles II habang tuluyan niyang napagtanto ang lawak ng katalinuhan ng kanyang kalaban, ang matinding pagkalugi ng imperyo ay hindi basta nagkataon, ito ay planadong planado. Samantala, si Klein ay nanginginig sa galit, ang 6 na buwang walang humpay na pagsasanay, ang lahat ng kanyang puot at paghihiganti, ay umabot na sa sukdulan, buong tapang niyang hinarap si Lin Tian, determinadong ilabas ang lahat ng kinikimkim niyang galit sa isang huling laban. Si Lin Tian naman ay nanatiling kalmado, isang mabilis na sulyap sa paligid, at ang kanyang tindig ay pan ng kumpiyansa, handa siyang tanggapin ang hamon, anuman ang kahihinatnan, at sa puntong yon, lalong tumindi ang tensyon sa battlefield, hudyat ng isang labang magtatakda ng kapalaran ng imperyo at ng mga halimaw.